Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions and Aperon. Check out our partners in the description. Startup Podcast PH is at UC Into, University of Cordilleras Innovation and Technology Transfer Office, TBI, here in UC in Baguio City. And we're interviewing Cordillera-based startups. We have Baraki, Smart Garbage Bins, and its founders, Kyle Russell Lucero, Samuel Santa Cruz, and Eric Jan Mosquete. Hello, kamusta? Hello po. Ayan, so, grabe. I'm very excited to interview isa pang startup dito sa Baguio City. So, wag natin patagalin pa. Ano nga ba itong Baraki? I think medyo play of words din ito. So, ano nga ba ito? Ang ibig sabihin po ng Baraki is basurahan tapos taraki po. Pinagsama po namin yung dalawang word para makabuo po ng basurahan na taraki, which nagpapaganda po ng kapaligiran yung meaning, sir. Ano nga ba yung taraki? Sige, puntahan na natin yun. Ano ba yung taraki? Makisig. Makisig siya Word siya dito sa Cordillera, sir. And parang yun na yung nag-identify din sa buong Cordillera. Yes, sir. So, ngayon si Baraki, basurahan ng taraki, Nataraki. Nataraki. And I think what I've learned here, so I've been here 2 weeks na actually sa Cordillera, especially sa Baguio, very prideful ang Baguio sa pag-alaga ng environment actually. Very actually, malinis dito sa Baguio City, to be fair. So, sige, pag-usapan natin yun, ano ba yung try nyo i-solve with regard to basura, with regard to garbage bins? Ang try naming i-solve ngayon, sir, is yung waste overflow. Yung waste overflow, tapos yung sir, pag-collect nila ng waste na dapat timely, dapat pag-collect nila, kaya kami gumawa ng notification system, sir, para ma-notify agad yung authorities for possible collection, sir. Collection ng garbage trucks or paano ba ang collection dito sa Baguio City? Anong bins? Iba-iba po, sir. SEPMO po ang nakatoka sa mga parks. Kaya nakiki-coordinate po kami sa kanila, sir, since parks kami magde-deploy para timely po yung collection, sir. Sige, i-clarify muna natin para mas makita natin yung picture. So, Yes, paano sir. pa nangyari ang garbage collection dito sa Baguio City? Sige, maybe baka may ibang gusto mag-share. Ano po kasi ganito po yung collection, parang yun po sa parks type po. Merong mga dun po kasi may mga tao na nakatoka to empty the garbage bins and put them in other places. So parang yun po yung nina-notify namin. Para like nailagay na sa isang pwesto tapos yung basurahan empty ulit. So matatapunan ulit ng tao. Gets. Okay. Sige, let's have an example. Let's say Burnham Park. Yes. So, paano pa nangyayari ang garbage collection sa Burnham Park? May parang oras ba? And po may ginagawa kasi nila, parang may oras na roronda sila. Tapos yung mga tao to collect the basura dun sa basurahan. Then saan ilalagay? Di ba ilalagay lang nila sa isang pwesto yun? Di ba? Tama? May sariling truck ang SEPMO, sir. Andun din malapit sa Burnham Park, for example, sa park. So parang yung different bins sa Burnham Park, kukunin nila yung mga basura, ilalagay sa isang lugar. Saan yung lugar na yun, for example? For example, Burnham Park. Sa Burnham Park? Or let's say ibang lugar, let's say sa market, sa palengke. Saan usually mga lugar na yun nilalagay? Depende po kasi. Dun sa, specifically sa Rose Garden. There's this corner around there na parang yung sa may gate. Doon lang po nila itatambak yung mga basura muna doon. Tapos for later collection na ng mga garbage truck na malapit doon sa road. Okay. Yeah. Okay. Alam nyo, first of all, sa Baguio and even sa Pilipinas, compared sa ibang bansa, tayo ang isa sa mga bansa na mayroong mga garbage bins na nasa daan, kumbaga nasa city, nakakalat sa mga city. Yung mga ibang bansa hindi ganun. And nahihirapan ako kasi I lived abroad for 5 years sa Taiwan. Hindi ganito na ang daming basurahan. Dito actually ang daming basurahan. And I think swerte tayo na ganun yung kumbaga kalakaran natin sa basura. And I think part din ito kasi ang Pilipinas may mga kumbaga it's a job It's also a job for the people in the community na nag-aano ng mga basura. And it's something na kumbaga, pwede natin i-take advantage, especially na meron tayong mga ganitong pwedeng gawin na smarter ways to collect garbage. So, sige, pag-usapan natin to. Bakit kailangan ng parang smarter way to collect the garbage? So, ano ba ang parang value that you are actually providing
ano po kasi, as you all know po, Baguio City kasi is a very populated city. Like, maraming estudyante dito, tapos pag peak seasons, may mga turista. And yun, napapanood namin sa news ever since we were young, na parang, uy, nag-overflow na lang yung basura, uy, daming basura ng turista, uy, daming ganito, ganyan. Parang lagi na lang ganun yung naging problema. So, nag-isip kami ng parang ano kayang pwedeng practical way to para hindi na siya mag-overflow, para hindi na rin maikalat ng mga hayop, ng hangin, ganon. Okay, gets, Parang gets. ganon yung Alam ano, nyo, yung thought process namin. yan exactly yung problema kaya sa Taiwan, let's have this example kaya sa Mm. Taiwan, hindi sila naglalagay ng mga basurahan. Kasi ang nangyayari, nag-overflow sila. Mas dumudumi lang. Oo, yun. Ngayon, ang pwedeng maging solution dito is kaysa sa kanila na nagtanggalin ng mga basurahan, so sa mga bahay lang sila nagtatapon ng mga basura or very limited places sa mga train stations, sa mga ano. Dito, meron pa rin mga basurahan. So it's easier for tourists, for students to kung may kalat. Pero ang magiging workaround dito is yung collection. Kumbaga ano siya parang since we have the manpower naman, since we have jobs, people who can do those jobs, we can actually, hindi natin kailangan mag-resort sa solution na wag na lang maglagay ng basurahan. May mga basurahan pa rin to serve the tourists, to serve the people, pero merong smart system to do that ano. Pero about the overflow kasi so like for example in one day, once lang ba nagko-collect ng basura? Once lang ba like kinukuha yung mga basura or many times in one day? 2 times a day, sir, mostly since isa sa umaga, isa po sa hapon pag sa park, sir. Pero pag barangays naman, sir, once a week umaga, sir. Pag barangay, nasaan yung mga basurahan na to? Nasa By mga residential areas, yes, ganun. sir. Oh. Alam nyo, mukhang simple lang ito, pero actually hindi to simple yung ginagawa ninyo. I mean, natutuwa ako kasi ayun nga, merong mga ibang country and city na nag-resort sa wag na lang maglagay ng basurahan. Pero sa Pilipinas, we can actually do this. Even sa Baguio City, we can actually do this. Sige, so let's talk about the system that they're trying to do, yung smart system. So, paano siya mag-work? So, sasabihin ba ng system kung mag-overflow na yung basurahan or something like that? Explain ko so yung sa hardware side, sir. Sa hardware namin, sir, pag puno na magsasara yung lid para hindi na sila pwede magtapon. Tapos may buzzer, sir, para i-notify pag may tatapat pa rin, sir, kahit makulit, hindi mag-open yung lid, sir. Hanggang sa hindi na kolekta yung nasa loob. Sa software side namin, sir, may data analytics kami, sir, para mapag-aralan namin kung tuwing kailan na mas mataas yung volume ng pagtapon nila ng waste, ganun, sir. Anong araw, anong oras, anong types po ng waste yung laging nakokolekta, ganun, sir. Actually, this is super interesting kasi may isa pa akong isip dati. Pero medyo hindi related pero maintenance din. Alam niyo yung mga tissue sa mga CR or yung mga sabon, parang naisip ko baka parang pwede siyang gawing automatic na pag ubos na yung tissue or ubos na yung sabon, yung liquid soap, ino-notify yung management para re-refill na siya. Same concept siya dito na parang yung mga garbage bins, meron siyang sensors kapag mapupuno na. Tapos mano-notify yung office sa Baguio City na it's time to kunin yung mga garbage and pwede siyang gawing systematic na parang merong mga kumbaga strategic times na parang hindi lang pa isa-isa, 'di ba? Parang pwedeng iroronda na So meron ba kayong ganung naging parang output na parang may strategic times or strategic schedule kung kailan or is this more of parang pag nag-notify na tsaka kukunin yung basura? Yes, sir. Kasi real-time yung notification namin, sir, kailangan makolekta agad as soon as possible. Lalo na pag peak season, sir, daming bisita. Para hindi pangit tignan yung park, sir. Kaya ganun po. Yes, isa pang actually yung issue yung seasonality and yung trend. Kaya hindi pa pwede na parang may schedule, susundan lang yung schedule. Kasi kung susundan lang yung schedule, dadating yung times na pag weekend, pag madaming turista or pag maybe peak season. Kailan bang peak season sa Baguio? February sa piyesta. December. At saka December. Yes. Lahat naman ng tao pag December nagbabakasyon na. So, parang pag those times, kaysa reactive na susunod lang sa schedule, ito naman is parang naka-base din sa prediction kumbaga nung hardware dun sa garbage bin. Tama ba? Oh, can we know more about yung hardware? So, paano nag-work yung sensor?
Pag may tumapat dun sa sensor, sir, pag puno, nakasara yung lid mo, sir. Noon kasi, sir, una naming prototype, open close siya, sir, pag may tumapat sa sensor. Ngayon, naisip namin para tipid sa power, saan na lang siya magpo-close pag puno na, sir, hindi na siya open close. Pag may tumapat, sir, tapos puno, tutunog yung buzzer para i-notify sa nila na hindi pwedeng gamitin, sir. So, anong itsura ng parang, so this is your parang or your own garbage bin, di ba? Or same, pero same lang din naman itsura niya. Kami gumawa mismo nung Nung buong prototype. garbage bin. Yes, sir. Iba ba siya sa like sa usual garbage bin na like Yes, simply sir. cylinder? At bakit siya, paano siya naging iba? Kami yung nag-design, sir, tapos gawa siya sa steel, sir, galvanized steel. Okay. Hindi siya plastic, sir. Okay. Welding installers. May, Na welding, sir. okay. Eh, paano yung parang segregation ng basura? Kasi, may ano rin ba to? Parang meron kayong bins for recyclable, for non-recyclable. Sige, do you have anything to add? Meron sir, bali yung dun sa smart bin namin ngayon sir is compose siya ng dalawa, recyclable sa non-recyclable sir. So, meron kayong mga mina-manufacture, mga prototype for recyclable and non-recyclable. Mag-iba ba siya? May difference ba siya? Actually sir, same lang sila, Same magkaiba lang, lang sila ng label. Pero kasi ang iniisip ko dito, baka merong mas mabilis mapuno, recyclable or non-recyclable. Tsaka, like, in terms of the sensor, baka kunwari kung non-recyclable, kung mga bote yun, di ba? Mas maano siya. Mas, kumbaga, hindi siya mas dense. Mas dense kasi I'm not sure, yung mga biodegradable. So, baka, yung recyclable, na non-biodegradable, mas mag-overflow siya. Pag biodegradable, mas dense siya eh, mas magko-compact siya, di ba? So, baka may onting difference din. Or what do you think? Sa namin sir, since tawag dito, na-test na po namin yung smart bin dito sa Rose Garden sir. Actually sir, palagi po napupuno dun is yung non-biodegradable. Yung mga bote to, di ba? Yes sir. Sabi na eh. And so naka-install, meron kayong isa ngayon na naka-install sa Actually ngayon sir, wala pa po. Rose Garden, ito ba yung sa ano? Diyan lang sir. Burnham Park, Yes, sir, yun dyan lang. Okay. And again, so anong office ba sa Baguio City yung namamahala ng pagko-collect ng mga garbage? Sa GSO sir, City General Services Office dito sa Baguio sir. Sila po yung parang nagkokon po ng mga basura. Nagpupunta po sa mga area kung saan po tatambak na. Okay. So, do you imagine this na parang in the whole city of Baguio, naka-install yung marami ninyong mga smart garbage bins? Sir, hopefully sir, kung mabigyan ng opportunity. Pero sir, parang gusto ko lang din i-clarify yung around sa segregation sir. Wala kaming technology for segregation talaga. It's like, may dalawa lang na separate bins for it. Tapos doon din kasi papasok yung data analytics part na sinabi ni Kyle kanina. Na kunwari, di ba, yun nga, alam na parang tested na namin na parang mas mabilis mapuno yung non-biodegradable. Baka parang sa susunod na iteration namin, lakihan namin yung may non-bio, tapos maliit lang yung or mas madami yung ide-deploy dun na na non-bio, ganun ba? True. Actually, parang ganun. Actually, ito nga yung kinaganda ng may analytics aspect kasi yung mga gagawin yung future decisions like maybe yun nga sa in terms of the basurahan mismo or in terms of the schedule ng pag-collect, hindi na siya hula. Informed siya na galing sa data, na galing sa behavior ng mga tao, 'di ba? So, actually medyo simple pero come to think of it, it actually solves a problem na very important sa Baguio City para mas maging kaaya-aya pa siya sa mga turista tulad ko. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter.
So, puntahan naman natin yung pinanggalingan ng startup, no? So, I've heard na kakagraduate nyo lang, is that right? And can we know the story behind the startup? Sino gusto magkwento? Dalawa dyan. Kasi, Kaninong brainchild ba to? ano po, kasi ito po yun, parang, mayroon kaming requirement sa school. Okay. Ano bang course nyo pala? Computer engineering po. Dito sa UC? Yes. Sa main campus yun, di ba? Sa main campus po. Okay. Tama. So, meron po kaming thesis. Yeah. Parang project study 1. Tama? Yan. Parang yun. Ayun. Tama na? Design. Parang design 1. Nakalimutan ko kasi yung course ko. Pero yung parang may CP design 1 po kami. Tapos yun, para pinag-propose kami. So, before that kasi parang nagkaroon ng seminars, parang showcase ng into yung mga dati ding mga projects and stuff. So, ngayon, nakita namin yung parang may isang project na parang solar. So, inisip namin, parang saan pwede ilagay yung solar panel? Para like, diba, renewable or something. Para maging environmental friendly, mga ganun. So, nag-isip ng environmental friendly. Tapos, yun, nag-uusap-usap lang. Tapos, yun, parang nag-come up na, uy, gawa tayo ng basurahan. Ganyan. Tapos, Bakit basurahan ang sa isip ninyo? wala. Environment. Parang trash. Okay. Parang ano pwede ikabit sa basurahan. Parang Ito pang course na to, required na para ma-environment aspect? Or hindi kayo lang naman din? po. Parang, So, parang, conscious lang din kayo sa parang yun, nagkaroon lang kami ng idea doon para like, parang hindi siya basta project lang. Okay. So, parang ganun po yung ginawa namin. So, yun. Tapos, nakaisip na ako ng proposal. Siya, nakaisip na rin. Magkakaiba kayo nun pa? Oo, magkakaiba po kami ng proposal nun. Parang, yun lang, na-combine lang din po yung amin, yung parang yung sa monitoring system. Tapos na-combine yung lagyan natin ng ganito, lagyan natin ng ganyan. Tapos yun po, naging baraki na siya. Kayo, ano yung proposal niyo dati? And bakit kayo nagkasama-sama at kumbaga, na-decide na ito na lang yung gawin ninyong project? Ay, magkakatropa kasi. Magkakatropa na lang. Parang gusto namin magkakasama sa thesis, so parang magkaka-relate na lang. Ang thesis ba sa UC, by trees? Ganyan, by trees? By trees po. Ay, sa program lang natin? Sa CPE sir, sa 3 lang po yung maximum sir. Sa ibang course sir, umabot sila ng 10. Ganun. At saka bakit pala, so kanino idea yung sa basurahan? Initially? Ay, initially po, yung, hindi ko masabing isa lang kasi. So talaga Parang, brainstorm yung na siya? yung sa akin kasi ang proposal ko that time, yung, monitoring system na pag napuno na, ganito, ganyan. Okay. Tapos, yung, yun sa'yo, segregator, initially sa'yo, di ba? Segregator. Tapos, yung sa kayo, yung, basurahan na may gulong. So yun pala iba't ibang aspects eh. Opo, parang ganun yun. Parang pare-pare siya basurahan. Tapos yung akin kasi monitoring system lang. Walang automatic to something. Ganun. So yun, nagdagdag sila ng feature. Tapos nadagdagan na naman yung mga sensors to know stuff. Parang around the smart garbage bin as a whole. So parang talagang combined effort po yung Tsaka yun nga, same basurahan, concept, pero different ideas na rin, kasi different perspectives na rin. Yung parang yung sa may gulong, parang yun na rin sa collection aspect dito ng parang magawang mas effective yung pag-collect ng mga basura doon sa basurahan. And then yung yung sensor, and then yung sa segregation part, well, yun yung tinanong ko kanina kasi I think important din siya na parang ayusin, kumbaga. Pero yun po parang medyo far-fetched pa yung sa segregation. Yeah. Kasi wala pang technology for it. Well, pwede naman. I mean, it's pero not too far. In the future, kung may math develop na sensors for it, go. Yeah, speaking of so ngayon naman andito kayo naging incubate kayo ng UC Into, no? So paano kayo napunta dito sa TBI?
Dati kasi sir may event sa UC dati which is parang sino-showcase po lahat ng mga project sa po department lang po namin. Doon po sa part na yun sir, since nag-showcase kami doon, nakilala po yung project namin. Oo, nagsikat ba kayo na project? Medyo sir. Actually, I mean, kaaya-aya naman talaga yung Smart Garbage Bins. Yun pa lang Smart Garbage Bins. Yun yung gagawin kong title nitong episode na to. Ano siya interesting siya to click and to watch. So, I think very alluring yung title na yun. Sir. Doon sa na event to yun sir, parang paligsahan nga siya sir. Paligsahan siya. Pagandahan sir ng one. Yeah. Tapos since na-introduce na namin yung project sir, nakuha kami dito sa Into sir. Nakilala yung project namin. Tapos yan na sir, dyan na po nagkuhan yung mga events po dito sa, for example, dito rin sa Into, DOST, ganun sir. Naki-events na po kami. Parang ganun sir. So, kamusta ang thoughts nyo? Kasi ang UC Into, parang goal niya is ma-commercialize yung mga projects na tulad nito. No? So, ano naman tingin nyo dun sa parang commercialization aspect na how do you see this becoming a business? And so ngayon ba, do you plan to really build this into a full-fledged business? What do you think? Sige, lahat kayo a-answer nun. At so may work kayo ngayon, no? So you're working right now na rin. Yes, Yeah. sa City General Okay. Services Office. Okay. Doon kami gumagawa. Ikwento ko ba ng buo? Related ba sa basurahan yung ano? Sige, go. Yun nga sir, sabi ni AJ, may exhibit noon sa UC. Ngayon sir, hindi ko alam. Hindi kami napansin. Okay. Hindi kami napansin sir. Bali, wala kaming napalanunan ng exhibit. Okay. Ngayon, lumapit si Mayor sir Oh. para i-present sa ano yung project Oh, wow. Na ano? na PIO sir, Ano yung PIO? Public Information Office. Oh. Live Facebook. Oh. Yun yung nangyari ng exhibit sir, walang masyadong nakapansin ng project namin na students. Interesting. Kasi Galing. onti lang yung star namin sir, ganun. Ay, ganun ba? Yung lalagay ng star Yes, ng mga sir, students lalagay yung sila ano? ng star sir kung maganda yung project. Oh. Kaya hindi kami masyadong napansin Para mo sir. yung poster nyo, ano? Ay, posters ba to? Poster? May poster yung sir, tapos nandito yung prototype? prototype sir. Oh, okay. Pero ano kasi yung iba laptop na may 3D mo. Oo. Unrolling Okay. yung Super effort yung mga ano. Okay. And then, Siyempre, sinong hindi may inis doon sir, tayo din napansin yung pinaghirapan niyo sir. Ngayon sir, napansin po ni Mayor, edit up sila lahat. Napansin na Yes, kayo sir. ni Mayor. pinapresent niya po kami nung sa multipurpose hall po sir, nung sa po Oh. nilang meeting. Sa po siya finandan niya po yung project namin sir para Oh. mag-develop po ng 8 units. Oh. Yun po yung ginagawa namin yan sir. Oh, wow, amazing. Kasi ibang level to kasi ayun nga, I mean sa exhibit, medyo hindi kayo napansin ng mga Yes, sir. ordinaryong tao. Pero napansin kayo nung talagang makagamit actually. I think pala nakita din ni Mayor yung potential and not just yung potential na yung gusto nung i-solve is actually a problem na gusto i-solve ng Baguio City. Yes sir. At Kaya saka kayo ano, sir, nakuha. inline siya sa vision ng Baguio 2043 na maging smart city po ang Baguio sir. Amazing. So, smart city including yung garbage collection ano. Oh, so right now so na-fund kayo. Yun ba yung work niyo or iba pa yun? Yun yung work namin yun sir. Wow. So yung startup nyo, yung idea nyo from college ay ang dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng trabaho ngayon, Yes, sir. basically. At dahil rin Sila. dito sir, in talk kami with Inca Philippines sir. Yeah. Okay. Since gusto nilang mag-fabricate rin ng Oh. garbage sir. So ngayon, nagpa-fabricate kayo. Yun yung parang project nyo ngayon. Dito sa Sa Jeso. Oh. So paano siya ginagawa? Yung mga basurahan na yun? Wina-welding nila sir. So, bakal siya, no? Galvanized steel, tapos welding, tapos lalagay yung sensor sa loob. Oh, so yun yung work na ngayon. Kailan kayo nag-start dun sa work na yun? Nung September lang po sir. September. Ang galing kasi itong idea na ito, idea siya na magtotropa, and then na-discover ni Mayor, nakapagbigay ng trabaho.
And yung trabaho na ito ay magli-lead into an interesting innovation. And now, like in a business sense, aside from the funds na galing kay Mayor, well, true naman, parang magiging customer nyo dito is si Mayor or yung LGU, ano? So, how do you think yung parang magiging business niya in the long run? May idea ba kayo na parang in the long run, parang pwede nyo siyang ibenta as a garbage bin or parang project-based siya sa mga LGUs, maybe in the whole Cordillera? Ano sa tingin ninyo? Or even, I think sa ibang cities din nagtatry din maging smart city. I think parang sila Kawayan or sa Isabela, may mga ganun sila. So, what do you think parang in the future na parang business aspect nito? Ngayon sir, may model kami para sa mga LGU sir, pang public. Tapos meron rin kaming model sir para sa mga private sir, yung mga hotel, ganun sir. Actually, oo nga, pwede rin to sa mga hotel, Yes sir. Tsaka hindi lang hotel, sa mga malalaking Mall. convention Sa mall. center, mall actually. Yes, Even yung mga malalaking museum, or actually mall, lalo na sa SM sir. Lahat ng parang business establishments, offices din. mga office, actually yung mga building. Yun yung mga building na maraming offices. Hotels na maraming floors. Even yung mga condominiums or mga complex, housing sir. complex or Yes. mga apartments na kumbaga kailangan i-systematize yung garbage collection. Kasi true yan. Sometimes we treat it as something na basura lang yan. Pero meron siyang sense lalo na for the parks, parang for ano siya for tourism nga. And for ano naman, yung mga malls, it can actually save yung effort ng tao. 'Di ba? Mas madali for them. And mas malinis in the long run. So aside pala sa aside sa after na mapunta dito sa TBI, so ano pa yung parang ibang nabigay sa inyo or kamusta experience dito sa TBI? Kamusta yung program? Ano yung mga opportunities maybe na na-open for you? Ano sir? Hindi ako natatakot na magsalita. Public speaking. Yes sir. May mga ano ba dito? May mga parang classes or parang mentorships Wala, na sir. ano? Ano yung parang ina-offer nila sa inyo? Ano yung tulong na that you get? Paano ayusin yung pitch deck, ganun sir. Paano yung flow ng sasabihin sir, yung pitch, ganun po. At saka ano kasi, actually, yung like sa inyo, wait, ano na una? Kinuha kayo ni Mayor or napunta kayo dito sa TBI? Ano po, ganito yung nangyari sir. Nung exhibit, tapos napansin po ng PIO, nakuha po ng regional sir, diretso po ng Into. Tapos kay Mayor po. Okay, ayun. So actually kasi, nung napunta kayo kay Into, parang meron na kayong direction somehow I mean, meron ng start na direction. So ngayon, si Into, guiding and supporting yung process na yun, ano. So ano pa nangyari? Sige, ano pang nangyari? Anong dadagdag mo? Ayun po, parang, di ba, sabi niya, exhibit, tas PIO, tapos Into, tapos more interviews. Saan kayo Yeah. na-interview? Nauna po sir. Sige. Nauna sir, PTV. Oh, wow. Next, RNG Luzon. Oh, Next, DZWT. One North Central. wow. Tapos, Sikat, famous. GMA 24 oras sir. And now sa Startup Podcast PH. Opo. Hindi, tapos after po nun, dahil din dun sa thesis din namin, dahil napansin nga kami, naging smooth din yung OJT namin. Saan ka nag-OJT? Nag-OJT kami that time sa Smart City Command Center ng Baguio. Yeah, so parang doon na rin po kami nag-OJT, doon na rin na parang na-develop yung project lalo, parang na-optimize yung dashboard, everything. Tapos nakaisip ng mga bagong designs, nakapag-render. Speaking of that pala, so ano yung parang dashboard nito for the office? Ano yung itsura niya? Sir, sa dashboard ng office, sir, actually, sir, di pa namin na-design yun, sir. Yung na-design pa lang namin ngayon, sir, actually, yung sa parks pa lang. Okay. So sa parks, yan. Nung sa dashboard namin sa parks, sir, meron kaming mapa doon. Makita natin lahat ng mga basurahan doon, sir. Mamomonitor natin Map kung... view siya or ano? Map Yeah, view? map view. View siya, sir. Tapos parang sa map view siya and then yung location ng mga basurahan. And then Yes, yung sir. basurahan parang may color ba ito? Yeah, may color, sir. Kung mapupuno na. Yeah, sir. For example, red, green, ganun, sir. Amazing. Tapos parang pag mapupuno na, maybe siguro pag meron ng mga number na mapupuno na,
Tsaka na magpapa-collect, ganun. Ganun ba Yes, sir. siya mangyayari? Mag-notify na po dun, sir. Na for collection Kasi na hindi siya. naman siya parang pag may isang napuno, ko-collect na di ba? So parang maganda kung isasabay-sabay siya right? Pwede rin naman po, sir. So, Depende. Diskarte ng Diskarte na po ng kanyang kampanya yan. Pero parang it will help them actually to find the optimal route of collection din. Yes, sir. daan. Exactly. Parang ganun, sir. Oh, interesting. Ayun, so, ano naman yung parang future plans ninyo, ano? So, ano ba yung, well, first of all, I think itong startup na ito is nag-start siya as an idea and medyo ano rin kayo so, masusundan nyo yung flow na binibigay sa inyo ni Mayor, for example, or yung flow na nangyayari sa inyo, no? Pero parang meron ba kayong vision? Ano ba nakikita nyo into the future? Ayun, sa future po, we'd like to think na talagang magiging like full-blown business siya na like magkakaroon kami ng company as a whole, a startup Pwede. na parang nagfa-fabricate talaga nung smart garbage bin or kahit may or somewhat a partner of a bigger company. Ganon, pwede rin pong ganon. Pwede actually. Viable yun actually para maging kayo fabrication arm or manufacturing arm or actually smart technology arm. Or baka designer din na designer ng maaari company na may kinalaman sa garbage collection or pwede rin parang company na merong pwede nga CSR somehow parang corporate responsibility for them for the environment or pwede nga rin na kayo nag-fabricate and then project based siya na i-offer na for LGUs in the whole Philippines na gusto mag-adapt ng smart garbage bin collection system. Now that's the dream. It can happen. It can happen. So do you think it will happen? What do you think? Kayo, ang tingin nyo? Yes, sir. Ayun, so that's it for our conversation. Maraming salamat sa Baraki, basurahan ng Taraki, and maybe later, basurahan ng Pilipinas. Bapinas. Basupinas. Kaya ba sa Manila? Paraki nga. Actually, pwede naman. Basta, small, I think, small coverages muna. Huwag yung parang buong Manila. Metro Manila kagad, diba? Small coverages. Parang dito, park, or barangay, or cluster. So, I think pwede siyang ganun. Isang city mo. As long as may office ng garbage collection, may namamahala. But, I think it's possible. So, BGC muna, ganun. pwede. Actually, BGC, yun yung pinapapwede. Well, I'm not sure sa collection na lang ngayon, pero BGC, aligned siya sa ganong klaseng management. I mean, garbage. Mga techno hub. Yeah. So, and sila parang medyo proactive din sa pag-aalaga ng neighborhood. And I think, I'm not sure lang kung existing sila na parang office talaga solely for garbage collection. Hindi na ako sure sa state na mabasurahan sa BGC Kung tulad dito sa Baguio. Dito ang dami talagang basurahan dito sa Baguio. And it's something good. Unti lang. So, ayun. But, anyway, ayun. So, thank you very much, Baraki. If our listeners want to know more about you, maybe they want to contact you, baka merong city or merong company na gustong makipag-partner with you or baka bigyan pa kayong funding or baka kunin kayo. So, how will they connect with you? Contact us at May Facebook page ba kayo? Or website? Wala pa. Number lang, sir. Sige. Sige, you can... or email. Email na number na lang siguro, sir. Sige, number. Kung gusto nyo po ng formal na message kami sa 0927-260-8004. Okay. Ngayon, pag gusto niya naman po ng ready to mingle itong dalawa po. Sira ako na talaga. Bastos. Sige, bigyan nyo na number nyo. Baka may kumontak sa inyo. Bastos. Or email, kung gusto nyo. Ano po? Yung... Visit. Ano po? Yung sa number po, pwede na rin i-contact yung 0928-916-7814. Isama ko to number. You can also contact me at 0919-25-80772. So, pili na lang kayo kung kay Kyle Russell Jacero, kay Samuel Santa Cruz, or kay Eric John Mosquete na number ang inyong kukontakin. Gawa na nga tayong Facebook. Di ba? Na hindi na ganito. But anyway, thank you so much for sharing. And I think actually, maganda idea. Super, super interesting na idea. And it's
actually, it's feasible, it's viable for cities to adapt. So, thank you so much. Thank you. Thank you rin po. Thank you. Thank you very much to our 50 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. 1. CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. Better Support, a Manila-based BPO company. They are offering a referral program for anyone who can bring in new BPO clients. If you know any Western-based business that might have a need, let us know. Britanna, a cloud-based enterprise-grade ERP solution that fits the small and medium business budget. Fail Coach, business training, coaching, and consulting for startups and SMEs that are scaling or finding product market fit. Wonder Brand, next generation data science-driven brand strategy and design company for emerging markets. School Tech, all-in-one AI integrated school and learning management system for small and medium schools. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. East Point Business Outsourcing Services, the one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. And Space Cebu, global co-working space, private office, and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. MarketMind Local, a digital marketing company focused in helping small and medium businesses. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGU's real estate, tourism, and private businesses. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. DVCo Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Drive Manila, PH largest peer-to-peer car rental community. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. Benjoy's Food Products, the home of premium bacon ends, Tapa, and Tocino. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, Codesham, Jure.ph, Big Giant Games, Founders Launchpad, Packetworks, Uplift Code Camp, Pareto Consulting, Agile Data Solutions, Hassel PH, Board Prep, Zales, Sirius MD, Pahatid PH. Please support the podcast through the links in the description.